Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naalala ni Kiana ang mga pointers sa sinabi ni Aidan kung paano siya makakalimot mula sa pagkabigo sa pag-ibig. Hindi na siya naglalasing, nagpapakabese na rin siya. Sa sobrang pagkasubsob niya sa trabaho, nanibago sa kanya ang mga kasamahan niya. Tuluyan na rin niya nakalimutan si Peter. Kung nahihirapan man siyang mag-move on ay dahil iyon kay Aidan. Hindi madaling kalimutan ito dahil naangkinan nito ang kanyang puso. Ano ba ang mayroon sa pagkatao nito at hindi siya makaget over dito? Ang nakakainis pa ay hindi naman niya naginobyo ito para maguluhan siya ng ganoon. They were just mere acquaintances. Kumimik naman tayo mamaya. Pukaw sa kanya ni Kai. Hindi ka na sumasama sa amin. I'd love to, but pinutol ni Ursil ang anumang sasabihin niya. Inakbayan pa siya nito. No more buts, sis. We'll have fun tonight. Hindi na siya nakatanggi sa mga ito. Mukhang nag-aalala na naman ng mga ito sa kanya. Nahalata siguro ng mga ito na gumagawa na naman siya ng sariling mundo niya. Nagpasalamat siya at napapalibutan siya ng mababait na kaibigan. Laking gulat ni Kiana na kasama rin pala sa Aidan sa gimmick nilang magkakaibigan. Inibita pala ito ni Kai pero nakalimutan banggitin sa kanya. Huli na para mag-back out siya kaya pinilit na lang niya magpakakaswal dahil alam niya hindi papasa sa kahit anong direktor ang acting niya. Si Aidan naman ay hindi kakakitaan na kakaiba. In fact, lalo siya nasaktan dahil tila malamig ang pakikitungo nito sa kanya. And just when she thought she already had enough for tonight, there came another surprise. Isang grupong dumating at pumwesto ang mga ito sa katabing mesa nila. They were Peter's colleagues. Kasama rin ito sa grupo. Nagtama ang kanilang mga mata. Napatingin sa kanila ang mga kaopisina niya na nakakakilala rito. They were all waiting for her reaction. Inalis niya ang tingin kay Peter. Wala na siya ibang nararamdaman para dito, kundi sandaling pagkagulat dahil nakita sila nito roon. In fact, she was more aware of Aidan who was sitting on the other side. Hinuli ni Ursil ang tingin niya. Nginitian niya ito bilang assurance na okay lang siya. Sa kanya itinuon ng pansin sa iniinom na punch. Patingin-tingin siya sa kanyang relo. Gusto na sana niyang mauna. Sigurado siyang iisipin ng mga ito na dahil kay Peter kaya nais na niyang umalis pero sa huli ay nagpaalam pa rin siya. Guys, I'm sorry but I have to go. Tumayo na siya bago pa makapagprotesta ang mga ito. Nagpaalam din siya kay Aidan pero hindi na niya hinintay ang sumagot nito. Umalis na siya. Malapit na siya sa kanyang sasakyan na may tumawag sa kanya. Nilingon niya kung sino iyon. Si Peter. Pwede ka bang makausap? Tanong nito. Sandaling tinitigan niya ito bago siya tumango. Sasabay na sana siya sa paglalakad nito nang may pumigas sa isang kamay niya. Gulat na napalingon siya. Si Aidan, may nabasa siyang matinding pagtututol sa mga mata nito. Sino siya? Tanong sa kanya ni Peter. Bumaba ang tingin niya sa kamay ni Aidan na nakahawak pa lang sa kanya. Sinubukan niya kumawala pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Let me go. What? Are you going to make a fool of yourself again? Maigting na tanong nito. Hindi nito pinansin si Peter. Sa kanya na nakatuon ang mga mata nito. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. How dare him say that? If she hadn't known better, iisipin niya nagsaselos ito kay Peter. But she wouldn't buy that crazy idea anymore. Lalo pa, at alam niya may ibang babae nagmamay-ari sa puso nito. Sa isiping iyon, ay lalo nagrebelde ang puso niya. Let me go. Mariing ulit niya. Pare, bitawan mo siya, sabad ni Peter. Tinitigan lang siya ni Aidan. Wala itong sinabing anuman. Tinanggal nitong isang kamay nito na pumipigil sa kanya. Pero nabasa niya sa mga mata nito na tila nakikiusap itong huwag siyang sumama sa dating nobyo niya. Iginaya na siya ni Peter palayo. She fought hard not to look back. Sumakay si Aidan sa driver's seat at saka isinara ng malakas ang pinto. Tumingin siya sa kalawan. Labi siya nasaktan nang sumama si Kiana kay Peter. Napapikit siya ng mariin. Damn! He had never felt like this before.
Siya ang nararapat para kay Kiana at hindi ang walang kwentang lalaking iyon. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan kahit wala siyang maisip na pupuntahan. Natagpuan niya ang sariling inihinto ang sasakyan sa parking lot sa harap ng condominium building na tinitirhan ni Kiana. Nanatili lamang siya sa kanyang sasakyan. He needed to see her. Kanina pa nakahiga sa kama si Kiana pero hindi pa rin siya makatulog. Inisip niya ang nangyari. Peter wanted her back. Wala siyang tuwang nararamdaman kaya pinili niya maging totoo rito. Sinabi niya ang kanyang nararamdaman. She really felt sorry for him. Naalala naman niya si Aidan. Nakatadhana pa magkahiwalay sila ng dating nobyo niya para makilala niya ito. Pero may ibang itong mahal. Napaluha siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Mukhang wala na rin kinahihinatnan ang nararamdaman niya para dito. The most sensible solution was to forget him. Pero duda siyang madali niya magagawa iyon. Tumunog ang doorbell. Napabangon siya at napatingin sa orasan. Sino ang pupunta sa kanya sa ganong 10 oras ng gabi? Lumabas siya ng kwarto at binuksan ang front door. Laking gulat niya nang si Aidan na mapagbuksan niya. Anong ginagawa mo dito? He didn't answer. Tinitigan lamang siya nito. Sumasal ang dibdib niya na humakbang ito palapit sa kanya. Walang babalang hinawakan siya nito sa mga balikat. Aidan, sagutin mo ko. Kabalikan ba kayo ng lalaking yon? Napalunok siya. Why do you want to know? Just answer me. Ano naman sa'yo kung kami na nga ulit? She challenged him. Rumistro ang sakit sa anyo nito. You deserve someone better, not him. Sasaktan ka lang ulit niya. Tumawa siya ng pagak. How can you say that? I can't believe we're discussing this. Kumawala siya dito. Do you still love him? How can you love him and like another man? Anong sinasabi mo? Nakakunot ang noong tanong niya. I know it, Kiana. I'm not dense. I know you like me and don't deny it. Humakbang ito palapit pero umatras siya. Ang mga ginagawa mo, ang mga tingin mo para sa akin, I know it. No corner siya nito sa pader. Don't tell they're just friendly gestures because I won't buy it. Napapikit ng mariin at saka lumunok bago nagsalita. Yes, pag-amin niya. Tama ka. Friendly gestures lang ang mga yun. Ano, masaya ka na? No, itinuko dito ang dalawang kamay sa pader at yumuko sa kanya. I won't be happy thinking you're with another man. Bakit hindi na lang ako mahalin mo? Nanlaki ang mga mata niya. Tama bang narinig niya? Pwede bang ako na lang ang mahalin mo? Nagsusumamong tanong nito. Napatitig lang siya sa mga mata nito. I've always lacked love in my life. Since I met you, I've never seen a person who has so much love to give. I can't even believe you're real. Hinawakan nito ang mukha niya. You captured my heart. I didn't even realize I'm falling for you. Napapikit ulit siya. Was she dreaming? This was too good to be true. She opened her eyes again and found him there, staring in her eyes. I can make you forget him. Ako na lang ang piliin mo. Napaluha siya sa narinig. Hindi na niya mapapalagpas pa ang pagkakataong iyon na nagtapat ito na pag-ibig sa kanya. Niyakap niya ito na mahigpit. You already made me forget him, sabi niya. Humilig siya sa dibdib nito. Gusto niya magbalikan kami pero sinabi ko sa kanyang hindi ko na siya mahal. May iba na nagmamay-ari sa puso ko. She looked at him straight in the eyes. At ikaw iyon. Ito naman ang wari hindi makapagsalita. Nang maalala ang babae nakita niya sa opisina nito, ay biglang dumilim ang mukha niya. Pero, paano pala yung babae nakita ko yumakap sa'yo sa opisina? Hindi mo ba siya girlfriend? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya, ay buong alab na hinalikan siya nito sa mga labi. Isinandal siya nito sa dingding at lalong pinalalim ang ito. Na maghiwalay ang kanilang mga halik-labi, ay kapwa hinahabol nilang kanilang hinga. Maingat hinaplos nito ang mga labi niya. Kung alam mo lang kung gaano ko kasabik na mahalikan ka ulit. Aidan, yung babae nakita mo sa opisina ko, siya si Kimberly. Pinsan ko, she just got back from the US. If you had stayed for a longer, malalaman mo sana, pero bigla kang umalis. Mumuso siya. Ang akala ko kasi girlfriend mo siya. Nasaktan ako, kaya hindi na ako nagtagal pa. Mahinang pag-amin niya. Naging seryoso ang mukha nito. How about Peter? How did you know his name? How can I forget that name? That's the name you called me after the intoxicating kiss we shared when you got drunk, remember? Naalala ulit niya iyon. I'm half aware of that. I just mistook it for a dream.
I don't really intend to call his name. Niyakap siya nito na mahigpit. You don't know how that stunned me. I didn't recognize the feeling was jealousy. I suddenly wished it was me you were longing for. You know, the painting wasn't really the reason why I treated you so coldly after that. I just wanted to put a distance between us because you're beginning to get into my system. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. I can't lose the chance to meet you every time I had the opportunity. Ngumiti siya. All this time, ang akala niya ay siya lang nagmamahal dito. Kulitin mo ako at baka nananaginip lang ako. Tumawa ito. I can't believe this. Kung alam ko lang, kanina pa ako umakyat dito. Did you know? I waited for you for 2 hours. Kanina ka pa? Tumango ito. Aalis na nga sana ako. Dahil naisip kong you're spending the night with Peter. But I changed my mind. I was hoping for the impossible. That maybe you're here and I just missed seeing you. Lalong lumawak ang ngiti niya nang maalala nangyari. I should have known what you feel when you stopped me at the bar. I thought you saw it in my eyes. Tumango siya. Pero hindi ako makapaniwala dahil at the time ay parang imposible na gusto mo ako. But I do. I really love you. I love you too, Aidan. They kissed again. Hindi mapaliwanag ang kasiyahang nararamdaman niya. Matatanggap mo ba ako? I mean, the past relationships I had, they say, shh. Inilapat itong isang daliri sa mga labi niya. I love you for who you are. Please don't think I'm also like those guys who broke your heart. You're precious. And they're too blind to see that. Ngumiti ulit siya. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya maiwasang umiyak. Oh, Aidan. Maraming dumalong tao sa opening ceremony ng bagong tayong resort ng Velasquez Group of Companies. Keanu wandered around the place. Mababaka sa mukha niyang kaligayahan. Masaya siya sa kinalabasan ng kanilang trabaho. Lalong masaya siya para kay Aidan. Parang gusto niyang maluha habang nakatingin sa mga paintings na ngayon ay nakasabit sa mahabang bulwagan ng resort. Finally, Aidan was able to forgive his father. Wala na siya ibang mahihiling pa. Napalingon siya nang tawagin siya ni Hailey. Tita, can I swim now? Tango nito. Tumawa siya. Where is your mommy? Itinuro nito ang ate niya na kasalukuyan palang kausap ni Aidan. It seemed they were having a good talk. Lumapit siya sa mga ito at agad na niyakap sa baywang ang kanyang nobyo. Anong pinag-uusapan niyo? Nginitian siya ng ate niya. Nothing, sagot nito. Tiningnan niya ang kanyang nobyo. Tumawa naman ito na malakas. Keanu was now used to seeing him laugh. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto niya nakikita rito palagi. Well, honey, now I know the story behind that picture of yours. Nanlaki ang mga mata niya at saka nanguusig ang mga matang tumingin sa kanyang ate. Ganun ka pala? No wonder. Isang pilyong ngiti pinakawala ni Aidan na agad na nagpainit sa mga pisngi niya. Stop that! Saway niya dito. Hindi ito tumigil kaya nanggigigil na kinurot niya ito ng pinong-pino. Ouch! Masakit yun ha? Kinurot ulit niya ito kaya tumatawang lumayo ito sa kanya. Sinundan niya ito. Bakit nag-aaway sina Tita Ken at Tito Aidan? Narinig pa niya ang tanong ni Hailey. Hindi sila nag-aaway. Naglalaro lang sila ng habulan. Sagot ni Arcel. Salamat po sa pakikinig sa isa na namang kwento ng buhay pag-ibig. Mga ka-felicidad. Ingat at God bless po sa inyong lahat.